Itong MV Tricia Kirsten. Mayor, good morning si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po sir. Good morning Sir Danny Buenafe. Good morning po rin sa mga nanonood po at nakikinig po sa inyong balita at programa ngayong umaga po sir. Maraming salamat Mayor sa oras at malinaw na malinaw yung signal. Narinig kayo. Anyway, 51 na ho pala yung namatay dyan sa nangyaring paglubog ng Tricia Kirsten 3. At so far, ano ho ba ang narinig nyo? Nabibigyan ba ng tamang assistance yung mga nakasurvive, lalo na yung mga namatayan? Well, if you ask me on the local government po, nagbibigay po kami ng tulong kasi disaster po yan. Irregardless po taga saan po yung mga biktima, tinutulungan po natin. Hindi po natin pwedeng pabayaan. Sabi ko nga, nakakabigay nga ako ng tulong sa ibang lugar. Sabi ko, Cebu, ba't hindi ako pwedeng tumulong dito sa aking mga kababayan tiga Zamboanga Peninsula? Sabi ko, tulungan po natin. But on behalf of the other agencies, si DSWD tumutulong din po. Nagbigay rin po ng tulong ang Pangulo. And ang Vice President din po, nagbigay po rin ng tulong. And of course, yung City Government of Zamboanga, nagbigay rin po ng tulong. And on the company side, yung sa Allison, tumutulong din naman po sila. Bali, gumawa po kami ng nag-organize po ako, gumawa kami ng one-stop shop para lahat po ng biktima sa isang lugar na lang pupunta. Kasi mahirap po, pupunta dito, pupunta doon, pupunta sa DSWD, pupunta sa CS, magiging conflict po. Yeah. So ang ginawa po natin is one-stop shop para doon na sila lahat, para hindi po maging magulo. Pero Mayor, Mayor, para malinaw lang, kahapon nakausap din natin yung isang survivor, isang lawyer, no? Medyo may mga question siya dun sa cash assistance. Tama ho ba ang inaabot ng for Allison daw, yung 'di ba yung barko na may-ari ay 100,000 for each of those namatayan o kasama rin doon sa mga survivor yon? 100,000 each. Actually, yung mga namatayan, binibigyan ng Allison yung sa kanila lang yun, yung 100,000. Yun ang narinig ko po, no? And then, as I found out, may matatanggap pa sila yung sa insurance na hindi ko lang more or less 200,000 something ang matatanggap. Hindi po ako sure sa figures, but I think you can verify and talk to Allison Shipping Lines. Perhaps they can answer you much better than me kasi sila po talagang mas may alam ng pertaining sa mga assistance. Pero nung nandun pa po, naririnig ko at nakita ko na yun ang figures na binibigay. Then yung sa mga survivors din, may binibigay din po sila. Pareho ba ang rate sa survivor at saka doon sa namatayan? Parehong 100,000? Hindi po pareho yung rate. Alam ko, hindi po pareho, sir. But they issue initial ayuda for the survivor. And then, I think may matatanggap pa sila. Aside from the initial, may matatanggap pa po. Kasi, alam niyo po, sir, hindi rin po natin pwedeng iwasan. Marami rin nagmamanifesto na naging pasahero without ticket. Pero may manifest naman yun, di ba? Kailangan lumitaw sa manifest na talagang pasahero sila. Sir. Tama. Sa manifesto po, binibigyan po yun. Ang kaso, kahit yung mga wala sa manifesto, whether you like it or not, mayroon talaga magte-take advantage. Sasabihin, pasahero ako. Nagkiklaim. May mga ganun. May mga nagkiklaim. Opo, false claim. May mga nagkiklaim at may nahuli po kami. Kaya sabi namin, definitely, on the local government itself, nag-release din kami ng una. Nakita namin, hindi pala pasahero, kaya yun, in-out namin, sabi namin, hindi po pwede, kasi hindi man po pala kayo pasahero at hindi po kayo sumakay, ba't po kayo magkiklaim? So yun, ma-instance na gano'n. Okay, Mayor. So, pero yung sa mga pasahero talaga, at saka yung nakita doon na may namatay na nandun, binibigay po yun ng local government at hence, nagbibigay rin po si Allison. Okay, so yung Allison, 100,000, magkano naman ho ang binibigay ng city officials katulad ninyo doon sa mga namatayan at saka doon sa mga nakasurvive?
May rate ba? Actually po yung sa city office, sa city government nagbibigay kami ng 12,000 na ayuda sa mga namatay. Each. Yung sa mga yung sa mga nag-survive, nagbigay rin kami ng 5,000 from the local government. From Okay. the Office of the President po, nagbigay rin po ng assistance na 5,000 pesos from the SWD. Okay. Then, parang from Office of Senator Bongo, nagbigay din ng assistance. Hindi ko lang alam yung monitor assistance, pero nagbigay din sila ng mabigas. From the Office of the Vice President, nagbigay din ng mabigas. Ako rin po, personally as City Mayor, I extended about 200 personnel about 200 sa kanila, nakapagbigay rin ako ng cash assistance na personal na galing sa akin. Hindi ko naman kaya magbigay ng malaki. I gave them 1,000 peso each. Pero Yun ang kaya ko po eh. Mayor, pero ano ho ba ang kasi alam ko meron na yatang nakasuhan, 6 daw na Philippine Coast Guard, 8 Marina officials. Alam niyo ho to, no? Na meron nakasuhan in connection with that paglubog nitong barko, yung Tricia Kirsten 3? Hindi ko pa po alam pertaining sa kaso kasi supposedly nandito ako ngayon sa Congress for congressional inquiry. Okay. Diba? So, definitely kung meron mang may kaso na lumabas, then definitely each and every they have to answer such thing. Kasi gusto ko talaga yung anong katotohanan ilabas natin. Di tayo pwede magsinungaling at magtago. Pero So, di ba? actually, I'm here in the House of Representatives. Na-cancel po yung hearing. Bukas daw po yung hearing. Okay. Opo. Tungkol diyan, Kaso tungkol may sana diyan. problema. Tungkol sana diyan. Tungkol po sana dito. I was invited. Postpone for tomorrow. So sabi ko, yes, it was postponed for tomorrow. The problem is, I have a very conflict schedule kasi tomorrow din, may schedule din ako to meet His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in Malacanang. sa mga peninsula. Pupunta kasi siya bukas. So being city mayor, I have to attend also. Kaya ito ngayon sa Congress, nagsusulat po ako ng sulat. Sabi ko, I cannot attend tomorrow, but I'm very much ready, most likely next week, to attend for the set committee hearing. Mayor, na-establish ba na talagang kasi nung una wala naman daw issue ng overloading eh. Totoo ba na ngayon yan ay pwedeng lumulutang kasi na may overloading talaga? Ano ba ang pagkakaalam ninyo at yung nagagather ninyong feedback? Well, on my side, sir, if I have to answer you as a city mayor and as a master mariner, as kapitan ng barko, according sa Philippine Coast Guard, when prior departure, they check na hindi raw overloading yung barko. So I don't know which is truth, no? Sabi ko, you have to prove evidences, ipakita nyo, so we can bring it to the committee and prove them na hindi overloading yung vessel. But on my side, sabi ko nga, hindi basta-basta lulubog yung barko. Kasi may mga reserve buoyancy space yan, may ballast tank yan, and may engine room yan, which is everything is full of buoyancy. So sabi ko, yung naging nila, kasi sabi nila, hindi naman walang bagyo. Correct po, walang bagyo. But may sudden squall, and yung water is choppy. Matataas yung swell. So yung swell, hindi yan bagyo, but matataas yung swell niya. Alin yung swell? Yung alon? Makapal? Yes, yung hindi siya alon, pero yung swell, yung crest to crest ng tubig, medyo mataas po siya. Hindi siya yung clear weather na fine weather lang, yung parang crystal clear yung dagat. Okay. Choppy yung tubig that time. So nung nag-alter yung barko ng course, definitely swelly siya, magro-roll siya ng may rolling talaga yung barko, no? Being a ship captain, I can attest to that. Nag-rolling yung barko. So most likely, nung nag-rolling yung barko, baka gumalaw po yung kargamento ng barko. Okay. Yun ang assumption ko doon. Gumalaw yung kargamento, pumunta ng one side, hindi bumalik sa lugar, and that's the cause of capsizing of the vessel. Kasi parang 5 minutes parang nag-flip, no? Nag-flip-flop, di ba? Parang ganon. Parang hindi rin siya nag-flip, parang nag-down by the head siya. Pero a little bit inclined to starboard side, pa starboard side, yung right side ng vessel. Pag ganun daw yung lubog, pa ulo, pa side. So sabi ko, most likely, ang suspect ko, siguro nung nag-rolling ang barko, hinampas ng swell, maaring pumasok yung tubig sa engine room. Kasi biglang nag-blackout. So sabi ko, most likely, maaaring
pasok yung tubig sa engine room kasi may Kaya mga entry gumilid, point no? dyan sa may Oo. cargo deck papuntang Nag-tilt, engine room. Baka parang hindi ganon. nila sinara yung pintuan, iniwanan bukas yung pintuan. So that is the cause na nakapasok yung tubig sa barko. Kaya nga, so nag-tilt siya, lumubog yung kabilang side dahil madaling araw Nung nangyari, Mayor, di ba? Kaya, Opo, madaling about 1:30 na morning, sir. okay, kaya nga, at yun yung nakadagdag kaya marami rin ang namatay dahil lahat halos natutulog ng time na yun Mayor di ba? Wala namang Opo, bagyo, halos lahat. wala namang hindi naman overloading, di ba? Yes, but yung point ko, nagro-rolling yung barko because of heavy swell, mataas yung swell that time. Kasi in that area, yung current, iba po sa may balok-balok straight. Malakas yung kuryente dyan. After mga 1 hour of navigational buoys, kakalma yung tubig. Only in a certain bar in that portion na medyo iba yung current niya. Malakas na yung current. Kasi ako dumadaan din po ako dyan kasi naging kapitan din po ako dyan. Papuntang Malaysia, nagdaan din po ako dyan. Ang speed ng barko is 12 knots. Pagdating ko doon, naging 8 knots lang yung barko because of the heavy current na sumasalubong sa akin. And nagro-rolling talaga yung barko. But I don't know also, we will wait for the investigation. Ano po talaga ang nangyari. Oo. At mas maganda kasi may buhay pa naman na opisyal. Yung Yung chief kapitan officer naman ng buhay, barko. di ba? Yung kapitan? Buhay naman. Yung kapitan, sir, is missing. Until now? Oo. Yes, kapitan is missing. Yung second officer, yung duty on watch, namatay. Yung lumutang, nakita. Yung kapitan, accordingly, nasa cargo deck, bumaba. Then, yung chief officer, yung buhay, sir. Yung second in command. Mayor, ilan pa ho ba ang missing aside doon sa kapitan na napaka-importante sanang malaman para sa investigasyon? Ang missing po, most likely about parang 20 o 25. Dami pa pala. I'm not very sure with the figure, yes, sir. Pero- About ganun. pero- Nakita na po yung mga ibang missing kahapon na din, so most likely na-reduce na po. Kaya nga. I don't have the exact figure but about like that po, sir. Kaya nga, so nadagdagan na nga ng 51, so ibig sabihin, hindi pa rin tumitigil yung rescue. Tama ba yung Opo, operation? hindi pa rin po. Tuloy po yung rescue. Tuloy pa rin Kaso until lang now. po, Oo. hindi pa rin. Search Kasi and rescue. ang problema, sir, the vessel is about 70 meters below the sea level. Okay. 70 to 80 meters. So mahirap rin po kasi yung mga fragman natin na lumalang yung mga Coast Guard po natin, nahihirapan sila sa very strong current. Pangalawa po, yung condition ng barko papasok sa loob. Pagpasok nila sa loob, iba yung yung atmosphere. Kailangan nila ng helium. Kaya nga, yun, nagpadala ng helium and it's coming from Manila pa yung helium para may reserve tank sila sa loob. So they can pull out whatever nasa loob. Yun na nga. May helium. Kaya kahapon, they were able to pull out some of the cadavers. Okay. Mayor, itanong ko lang, yung asawa nyo ho, konektado ba sa Allison Shipping? Yes, I will not deny that. My wife is part of the corporator sa Allison Shipping Line. Kasi yan ang nila, baga family business ever since. Okay. So, even hindi pa ako mayor, nandiyan na yung company. It was already existing. Hindi pa rin po kami kasal, existing na po yung company. Okay. So, when I got married, nandiyan na po yung company. So, Okay. I'll never deny that. She's part of the corporator, but she's non-reactive on that corporation. Okay. Even if you see sa SEC, she's non-reactive. Ibig sabihin, hindi siya nag-cooperate and hindi rin siya yung management. Even the corporator, they're not management because yung company, may mga manager siya, may mga management level na nag-cooperate. So yung day-to-day operations, wala naman siyang kaugnayan. Pero somehow, di ba, alam naman niya yung more or less assistance being extended to those affected, lalo na yung namatayan. Di ba? Opo. Kaya nga po nasasagot ko po yung ibang matanong because I'm talking to her pertaining the assistance na binibigay ng company. Sinasabi niya naman sa akin na itong binibigay, ay sabi ko, pwedeng dagdagan nyo pa. Wala naman problema sa site nila, sa company. And yun lang nakaproblema nung una kasi naging medyo sir yung very emotional yung feelings that time, maraming galit
And to the point, even me, maraming galit sa akin, gusto akong patayin. Alam niyo po ba yun? Oo. Akong gustong bawian talaga, sa akin lahat yung galit. I will not deny that. And sabi ko, I Kaya nga, have to face this and talk to the victims. Kaya nung nagkataon, nung isang araw, nung Monday, pumunta si Vice President, I went and talked to the victims. Okay. Kinausap ko po sila. Kaya nga, buti na rin ho at nagbigay ano kayo sa akin, accessible kayo ngayon at nakakausap natin kayo regarding sa mga hakbang na ginagawa ninyo. Pero for now ho ba, tumigil pa at grounded pa rin ho ba ang Allison ngayon? Yes sir, grounded po yung Allison Shipping Line sir. But under ano sila sir, tawag dito under audit po yung company and yung vessel. Audit po. So definitely whatever yung kailangan i-rectify, they have to rectify on the site. Mm-hmm. So meron pa ho. Ganun po. So sabi nyo kanina may missing pa, no? May stranded passengers pa na hinahanap? Opo. Kasama yung kapitan. Opo, may, kapitan, importante. Missing stranded passenger and crew po. May hinahanap pa po sa loob. Mahirap po yung condition, mahirap po pumasok. Even talk with General Marce sa Philippine Coast Guard and with the team and station commander sa Zamboanga. Mahirap po yung condition, hindi basta-basta pumasok lang sila because that can endanger the life of our fragmen diving in that area po. Okay, bago kayo bitawan, Mayor, sorry dahil kapos na tayo sa oras. Sa ngayon, so tuloy-tuloy ang rescue, search and rescue. Kamusta naman ho lagay ng panahon dun sa area? Well, sa ngayon, sir, hindi ko mano yung weather kasi wala ko sa Zamboanga. Nandito po ako sa Manila. Pero sa ngayon, alam nyo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po kasi Saturday, Sunday wala po silang pahinga except pag yung talagang malakas yung current nasa 8 to 10 knots, hindi talaga sila makalangoy dahil the current is pushing them away from the vessel. Even sa taas, pagbaba, malayo kagat yung tangko. So definitely, hindi ka pa naka-reach ng bottom, wala ka ng oxygen. Kaya that is one of the problem. But sabi nga ni Coast Guard, tuloy-tuloy yung operation nila and kung hindi pwede na maayos yung panahon, talagang sumisisi sila. Pero pag talagang masama yung panahon, naglilip sila po, maakyat po sila. Sige po, Mayor, salamat ho sa oras at syempre from time to time kukuha kami ng update from you. Salamat ho, Mayor. Sir, maraming salamat din po sir. Andito lang po, bukas yung aking telepono. Makipag-ugnayan po sa inyo. God bless you po sir. Okay. Thank you. Okay, salamat. Yan ho si Mayor Kaimer Olaso ng Zamboanga City. May kaugnayan dito sa nangyaring paglubog ng MV Tricia Kirstine. 51 na ho ang namatay.